Sa mga ka-workshop, no, naipit lang yung kanyang stock horn, kaya inayos muna natin. So, stock horn, subukan natin. So, okay na. Yung kanyang loud horn, ito yung kanyang selector switch. Pag inon mo, ayan, loud horn. So, may passing siya mga ka-workshop. So, pag diniinan natin to, magra-rapid sound. So, ayan. Voltage reading. 13 volts, nabaksak siya kasi gumagamit tayo ng malakas na kuryente o malakas na kaya ng kuryente yung kanyang horn. Ito mga ka-workshop yung kanyang rectifier regulator. Ito yung socket na ginamit. So okay nga naman yan, plug and play lang kung makikita nyo. So hindi na siya magpuputol dito sa pinakasakit papunta sa stator niya. So dito ginamit niya pa rin yung stock socket. Ang tinanggal niya na lang yung yellow wire, ayan. Which is tama naman to. Kaya lang meron pang mas tama na dapat gawin dito. Unang-una, yung ganitong klase mga ka-workshop, huwag kayong magsasakit na ng ganito. Kahit lagyan nyo yan dito ng cable tie, huwag na kayong magsasakit dahil hindi na sila compatible or hindi na sila parehas. Pwede kung parehas silang ganitong klase ng socket. Pero pag ganito, wag na mga ka-workshop, maghinang na lang kayo, no? Ihinang nyo na lang direkta doon, no? Sa kanyang stock na socket. So wag na yung ganito kasi ulitin ko, hindi na sila compatible. Magkakaroon na ng lost contact yung mga ka-workshop. So ayan, kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yan at ihinang natin dito sa stock. So ayan. So tips ko lang yung mga ka-workshop sa mga nagdi-DIY na full wave. Tapos babaguhin rin natin yung connection ng kanyang pinagkunan ng accessory wire. So dito siya kumuha sa foot brake. So ayan. So ililipat natin itong accessories kasi i-rewire na rin natin yung kanyang mga MDL, no? Yung MDL niya pala i-rewire na natin, ayusin natin yung dito sa pinaka-head niya. Lilipat natin lahat dito. Yung baka dapat alisin doon sa head para hindi masikip yung part na ito mga ka-workshop. So ayan. So re-rewiring na rin natin bukod sa full wave, tsaka gagawin natin na dual horn yung kanyang motor. So full restoration ng wiring to mga ka-workshop na mga in-install na wire dito sa kanyang Suzuki Raider 150. So ayan mga ka-workshop. So ito naman yung part na i-rewire natin, yung kanyang MDL. So ito yung kanyang socket. Ililipat na natin yan doon sa part na yon. Tapos yung kanyang connection, kung makikita nyo, kumuha siya ng accessory dito. So ito nga pala yung MDL na to, wala tong relay. So depende na lang talaga sa inyo, optional kung gusto nyo ng relay. Pero mas mainam talaga kung may relay. So ito walang relay, kaya gagawin natin ito, ipa-power up natin para makasama na sa relay tong kanyang MDL tsaka yung kanyang headlight. So ayan ang connection. So nakasingit siya dito sa orange wire dito sa socket. Tapos dito na rin siya kumuha ng ground. Ayan. So nag-body ground naman siya ayon. So ang ginamit ditong wire yung mga substandard na wire. So papalitan natin yan ng pang-automotive wire, no. Japan wire ang gamit natin mga ka-workshop para mas maayos yung kanyang daloy ng kuryente. So ayan. Kumuha rito ng ground, ayan. O sa ano pala to, passing to mga ka-workshop. Ayan. So ayan. So ayan, i-rewire din natin mga ka-workshop. After ng ilang oras, nag-umpisa kami mag-aalas 6 ng umaga, matapos kami mag-aalas 5 na. So ayun, ayos na namin yung kanyang charging system, naayos ko na yung pagka-full wave niya. Tapos kinonvert ko na rin sa power line yung kanyang wiring connection or yung kanyang daloy ng kuryente, kinonvert na natin sa power line. So ayun. So ito yung relay ng kanyang horn, no? Ng kanyang busina, dual horn. Tapos ito yung kanyang power relay. Tapos ito yung kanyang interrupter relay. So ayan, ganyan ang gawa niya. So Raider 150 yan. So ganyan ang kanyang location, diyan natin nilagay. Tapos yung busina, dito nilagay. So si sir na choice na ni sir yan, diyan niya gusto ilagay. Kaya diyan natin nilagay. Pero kadalasan dito ako naglalagay. So nalinis na rin yung harapan. Ayan, wala na yung mga wire doon. So wala na, stock na lang yun nandun sa harap ng kanyang headlight, no? Sa likod ng headlight niya, stock na lang yung mga wire yan. Tapos yung kanyang ayun, yung kanyang rectifier regulator na full wave yan, okay na. So patakbohin natin mga ka-workshop. So reading ay 12.9. So ayan. So buksan natin yung kanyang ignition. So ayan, one click, push start, start agad mga ka-workshop. So ayan. Charging niya, naka-idling lang 14.8, 14.9. So maganda yung minor ng motor ni sir, kaya maganda rin yun
voltage reading niya. So, subukan natin yung kanyang MDL. So, dinaware natin MDL niya, no? Nilagay natin sa supply ng power line. So, low, kulay yellow, high, kulay yellow, tsaka white. So, nag-install na to dati, binago lang natin yung kanyang connection. Tapos, busina tayo mga ka-workshop stock. So, ngongo. So, naiipit yun dito mga ka-workshop. Pag naiipit yung itong busina, nagiging iba yung tunog niya. Pag naiipit to, kailangan kasi yung mga stock na busina, nagpe-play siya or walang nakadikit sa kanyang pinakabusina. So, ayan. So, ayusin ko lang muna mga ka-workshop. Mga ka-workshop, no, naiipit lang yung kanyang stock horn, kaya inayos muna natin. So, stock horn, subukan natin. So, okay na. Yung kanyang loud horn, ito yung kanyang selector switch. Pag inon mo, ayan, loud horn. So, may passing siya mga ka-workshop. So, pag diniinan natin to, magra-rapid sound. So, ayan. Voltage reading. So, 13 volts. Nabaksak siya kasi gumagamit tayo ng malakas na kuryente o malakas na kaya ng kuryente yung kanyang horn. So, MDL, low, loud horn with passing. So, headlight on. So, passing. So, ayan. So, walang corrupt, no? Walang nagiging corrupt sa kanyang headlight, sa kanyang MDL, maayos ang ilaw na binubuga ng kanyang motor. So, ibig sabihin, maganda ang tali ng kuryente, maayos na maayos ang pagkakagawa nito mga ka-workshop. So, gawa natin yan. Siyempre, Jello Workshop. Gawang Jello Workshop yung mga ka-workshop. So, yun. Tapos may underlight yan. So, ito yung sa loud horn, ito yung sa underlights. Kulay blue. So, ayan. Nilagyan namin ng blue color. Ganda niya mga ka-workshop. Mula sa likod, gitna, tsaka harapan. So, ayan. So, bukas lahat. Headlight, signal light tayo. Buksan rin natin. So, yan, bukas signal light. Makikita nyo, walang corrupt yung kanyang ilaw. Walang nagbiblink sa kanyang mga accessory light. So, ang reading ng kanyang voltage, 12.8 mga ka-workshop. So, swak na swak at okay na okay yung kanyang kuryente. So, yung mga ka-workshop. Kung gusto nyo magpagawa, punta lang kayo dito sa shop located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5, in front of Iglesia ni Cristo. Always nyo, Jello Workshop, Motorcycle Accessory Shop, GMA Cavite. So, Google Map or Waze, pwede mga ka-workshop. So, shoutout kay sir na taga Salawag. So, yes, sir. At taga Imus pala mga ka-workshop. So, yung mga ka-workshop, ito yung diagram niya ng ating Raider 150 full wave power line, dual horn rapid sound MDL with passing. So, ito yung pinaka-diagram niya. So, medyo marami to, no? Kaya, pakinggan nyo mabuti, tapos panoodin nyo. So, naka-indicate naman yung mga gagamitin nyo. Kailangan natin ng boss relay, horn relay, loud horn. So, kadalasan ginagamit ko dyan PIA horn. Tapos, yung ating MDL. No? Nasa inyo na yan kung ilang watch or anong brand ng MDL. Tapos, yung ating halo switch. So, at saka voltmeter. So, ito mga to, stock switch na to. Stock switch ng headlight, stock switch ng horn. Tapos, yun, yung dalawang stock na yan. So, ito, additional switch to para sa MDL. Yung tri-switch, tapos yung additional switch para sa dual horn, no, halo switch. Tapos, kailangan natin ng fuse. Tapos, yung ating rectifier regulator na full wave. So, sorry, meron pa pala yung kulay black wire. So, yung black wire na yan, nakalagay yan sa ating accessory wire. So, yan, hinabol ko na lang. So, medyo nakaligtaan natin. Habol na lang natin. So, eto muna ang full wave ang gawin natin mga ka-workshop. So, sa full wave, syempre, i-modify nyo yung inyong stator coil. Tapos, may dalawang wire dyan, yellow, tsaka white. So, yung white wire nakalagay sa atin bagong rectifier regulator na kulay pink, no? Kung TTGR, kulay pink na wire ng ating bagong rectifier regulator. Tapos yung kulay yellow, dalawa ang wire niyan galing sa ating stator coil. Yung isang wire papunta sa ating headlight switch.
Tapos yung isang wire papunta sa atin, stock na rectifier regulator. So ikakat nyo yung papunta sa atin, headlight switch mga ka-workshop. Cut nyo yan. Tapos, pagkakat nyo, yung isa papunta sa ating rectifier regulator. So color yellow, kakabit natin yan. Yellow sa yellow. No, full wave TTGR mga ka-workshop ang gamit natin rectifier regulator. Tapos yung kulay red, so sa kulay red lang rin ng stock rectifier regulator. Tapos yung kulay green sa black white na wire, no, ground. Tapos yung kulay black, ilagay naman natin sa accessories. So dito siya nakalagay. So direkta natin dito sa pinakasusian mga ka-workshop to. Ayan. So nilagyan ko na ng accessories pero nakadekta yan. Yung black wire nakarekta sa accessory wire. So ayun ang mga ka-workshop. So, ayan na yung full wave natin. So, hindi ko na pinakita dito. Panoodin nyo na lang yung video. Meron tayo niya kung paano mag-convert ng stator coil into full wave ng Raider 150. So, sa power line naman, mula sa inyong battery, gamit kayong fuse, no? 15 amps na fuse, tapos 16 gauge na wire, papunta sa relay, Bosch relay number 30. So, ayan. Dumaan siya sa fuse number 30 Bosch relay. Tapos yung number 85 body ground. So, bago kayo maglagay ng body ground, mga ka-workshop, make sure na mag-add kayo ng ground galing sa inyong battery. So, ilalagay nyo rin siya sa body ground na mas malapit na pagkakabitan nyo ng body ground ng inyong mga additional na accessory or relay. So, ayan, body ground number 85. Number 86, direct accessory wire galing sa atin, susian. So, ignition switch. So, huwag kayong magkakabit kung saan-saan lang. Kulay orange, galing sa ignition switch. Number 86 ng relay. Number 87, yung dalawang yan, dalawang output, number 87. So, yung isang output, eto lumabas. So, pumunta siya dito sa color yellow na pinutol natin na galing sa stator. Yung nagsusupply sa atin, headlight, papunta dito sa atin, headlight switch. So, ayan. Kulay yellow yan, kinat natin, kasi galing stator, para masupplyan niya yung headlight natin. So, ikakabit natin yan yung number 87. So, ayan, makikita nyo. Tapos, papunta siya sa switch. Kulay yellow wire yan, mga ka-workshop. Tapos yan, so, siya na yung magsusupply sa high and low ng ating headlight. So, naka-battery operated na yung ating headlight. So, may switch naman yung mga Raider 150, may on-off yan. Tapos, yung additional, no, maglalagay pa tayo ng isang wire. No, magkakabit tayo. Papunta naman sa voltmeter. So, yan. So, voltmeter galing dito sa Bosch relay number 87. Magkasama sila ng supply ng headlight. Tapos, papunta siya sa voltmeter. Tapos, yung isang wire ng voltmeter body ground as a negative, mga ka-workshop. Tapos, yung another naman, number 87 sa taas or either sa baba. So, sa taas na siya. So, dalawa kasi ang output. Papunta naman siya sa atin MDL switch. So, ayan. Papunta siya sa source dito sa MDL switch. Tapos, dalawang output niyan, tri-switch relay, tri-switch. So, tapos yung isa niyan, papunta sa low ng ating MDL, yung isa naman papunta sa high. So, tatlong wire lang naman yan, source, tsaka trigger yung dalawa, high and low. So, yan na yung ating MDL, naka-power line na. So, ayan. Tapos, doon naman tayo sa dual horn. So, sa stock horn ng ating sa switch ng ating stock horn, maglalagay tayo ng halo switch. So, sa halo switch, common, positive, negative, normally close, normally open. Yung nasa gitna, normally open. So, pagsasamahin na, ilalagay natin tong kanyang common, kakat natin yun sa ating stock horn switch na trigger. So, kasi ang output ng stock horn ng ating mga Raider 150 ay ground trigger, ground source. Tapos yung trigger niya ground, papunta naman sa stock na horn. So, ikakat natin yan yung papunta sa stock na horn, cut natin siya. Tapos yung papunta galing sa switch, ilalagay natin sa common na ating halo switch. Tapos yung another cut, yung patutong pinutol natin, ilalagay natin sa normally close. Ayan. So, sa itaas siya na bahagi na wire ng ating halo switch. So, kadalasan color niyang color green, mga ka-workshop. So, ayan. Lagay natin siya doon sa pinutol natin na papunta sa stock horn na nanggaling sa stock switch ng ating horn. So, ayan. Nakita niyo may cut. So, ayan.
So, kapag hindi naka-on yung inyong halo switch, ang magbubusina dyan, stock horn. So, ngayon, yung kanyang positive, ilagay natin sa accessory, no? Or pwede rin, iduktong nyo na dito sa number 87. Yan. Number 87 na pupunta sa ating headlight switch. So, yan. Para doon na siya kukuha ng source at hindi mabububo masyado yung ating orange wire o yung ating accessory wire. So, ayan. Accessory. Dito nyo na siya ilagay sa power line na galing sa ating relay papunta sa ating headlight switch. Tapos yung normally open, no? Pagsasamahin nyo na sila sa gitna. So, magiging ground trigger yung ating halo switch. Pagsasamahin nyo sila ng ground, papunta naman siya sa interrupter relay. So, interrupter relay, ground, no? Tapos yung yung positive ng ating interrupter relay, nakadikit din dito sa ating number 87 ng power line, power relay natin, mga ka-workshop. Ayan. Papunta siya. So, yung trigger niya na ground at trigger niya na positive galing sa ating power line, mga ka-workshop relay. So, ayan. Tapos yung output niya, yung positive, papunta sa number 86 ng ating horn relay. So, ayan. Number 86, positive. Tapos yung kanya naman galing sa switch ng halo switch, mga ka-workshop, papunta naman siya sa number 85 ground, no? Or negative. Tapos yung number 30 ng ating horn relay, so gamit ulit kayo ng 16 gauge na wire. Tapos fuse, ilagay nyo siya sa positive. So pwede na dyan 10 amps na fuse. So kung gusto nyo 15-10, pwede. Wag nang papabuti ng 20 hanggang 30, mga ka-workshop. So yan. Ulitin ko yung number 30, 16 gauge na wire papunta sa atin, positive ng battery padaanin sa fuse. So output niya number 87, papunta na sa atin loud horn. So yan. Pagsasamahin nyo lang yung dalawang paa ng atin o dalawang pin ng ating loud horn, papunta siya sa number 87 relay output, no? Positive trigger. Tapos yung dalawang pin naman ng loud horn pa na natitira, ground, body ground, malapit sa additional body ground nyo na galing sa battery. Tapos kung gusto nyo mag-passing siya, kasabay ng ating high ng MDL with rapid na rin. So yung number 87 output, lalagyan nyo ang additional wire. Gamit kayo ng 3 amps diode. Tapos yung pinaka marking niya na kulay gray. So ayan yung malapit papunta dito sa atin high ng ating MDL. So, ba't gagamit ng diode? In case na bukas ang ating MDL naka-high, hindi pupunta yung kuryente sa ating busina para tumunog siya or para magbusina yung ating loud horn. So, ayan. Gagana lang yung ating passing kapag pinipindot natin yung ating loud horn. So, ayan. So, yan mga ka-workshop yung ating Rider 150 full weight power line, dual horn rapid sound, MDL with passing. So, ayan ang ating diagram. So, ulit-ulitin nyo lang yung video para maintindihan nyo. So, share ko na lang yan. So, unawain nyo na lang mabuti mga ka-workshop para mas malaman nyo yung mga connection ng ating inad na accessory at saka kinonvert na wiring sa ating motor. So, ulitin ko pang Rider 150 yan. So, isang magandang gabi sa inyo mga ka-workshop. God bless. Ingat tayo palagi. Ride safe. At kung bago ka lang pala sa channel mga ka-workshop, support nyo po yung aking YouTube channel, Jello Workshop. Tapos, follow nyo na rin po mga ka-workshop yung aking FB page, Jello Moto. So, search nyo lang yun sa inyong FB para makita nyo yung ibang diagram, yung mga ibang ginagawa natin for legit checking na mga pagdi-DIY o pagpa-power line, full wave, at kung ano-ano pang installation sa mga motor. So, ayan mga ka-workshop. So, ayan lang, and God bless ulit mga ka-workshop.